Sa iba pang mga balita, balak iakyat ni Senator Raffy Tulfo sa Senado ang patong-patong na reklamong natatanggap ng kanyang komite kaugnay ng nagtataas ang surge fees ng Transport Network Vehicle Services o TNVS. At isa nga sa mga pinag-iinitan ng mga reklamo ay ang ride-hailing application na Grab. Narito ang ulat ni Raymond Dadpaas. Maiimbestigahan ni Senador Raffy Tulfo ang mataas na surge fee sa mga Transportation Network Vehicle Services o TNVS, partikular na ang Grab Philippines. Bilang chairman ng Senate Committee on Public Services ay dagsang mga tinatanggap nilang reklamo mula sa mga pasahero ng mga TNVS. Ito ay dahil sa mahal na surge fee o mas mataas na bayarin kapag dagsang mga nagpapabook sa ride-hailing app. Ayon kay Tulfo, nakipag-ugnayan na ito sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para alamin kung ano ang aksyon nila sa mga nasabing reklamo. Nagbigay na umano ng katiyakan ng LTFRB na may investigasyon na silang ginagawa dito at malapit na nilang ilabas ang kanilang resolution dahil may itinakdang fair rate sa mga TNBS na nakapaloob sa kanilang Memorandum Circular Number 2019-036. Kabilang sa posibleng parusa na ipapataw sa TNVS ay ang suspension o kaya ay kanselasyon ng kanilang prangkisa. Sa kabila nito ay magpapatawag pa rin ng investigasyon si Senador Tulfo para mapag-usapan ng husto ang reklamo dahil maliban sa Grab ay may reklamo din sa iba pang ride-hailing app. Una nito ay may paliwanag na ang Grab Philippines na pinapayagan sila ng LTFRB na maningil ng surge fee upang maikayat ang mga drivers na bumiyay kahit na rush hour. Dahil 80% umano ng surge fee ay napupunta sa mga drivers mismo. Maliban sa Grab ay nireklamo na din ng iba pang TNVS dahil sa nagiging mahal na din ang kanilang singil. At para na din silang mga ordinaryong taxi na laging walang panukli. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.